Sa previous episode, nilusob ng hukbong demonyo ang kaharian ng mga tao para sa pag-asang masakop ito at mas lumawak pa ang kanilang nasasakupan, kaso lang ang malakas at makapangyarihang leader ng demonyo ay may isang natatanging sekreto na hindi niya gusto na mabuking. Siya pala ay isang tunay na tao na may nakakalulang kakayahan, isa siyang tao na naglilingkod bilang isa sa mga malalakas na tauhan ng Demon Lord, at sa bawat pananakop na ginagawa niya ay nagkakaroon siya ng guilt na pakiramdam dahil na rin sa mga taong pinapaslang nila. At sa pagpapatuloy, dahil inaakusahan nila si Boso ng pagtataksil ay gusto ni Kuden na marinig ang panig ni Boso at ayon sa kanya, sina Safro at Aiki lamang ang nagtatangkang idamay siya kaya nila pinatay si Jace upang patahimikin ito. Inaangkin din ni Boso na nagbabalak si Safro na nakawin ang ikatlong bangkay mula sa kanya, ngunit ang lahat ng mga paratang na ito ay lalo lamang nagpapagalit kay Safro at sinabi ni Dirk Kuden kay Safro na magpigil dahil siya ang mag-aayos ng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Dirk Kuden na kung maraming kapangyarihan ang taglay ng isang demonyo, mas nagiging gahaman sila sa kapangyarihan at ito ang ambisyong naglalarawan sa mga demonyo, kaya't hindi niya kayang mapaparusahan ang isang demonyo dahil lamang sa paghahangad nito ng kapangyarihan. Gayunpaman ay hindi siya tanga at alam niyang nagsisinungaling si Boso at alam din niyang tapat pa rin si Safro sa kanya, subalit kasalanan pa rin ni Safro na nagtaksil si Jace sa kanya dahil siya ang dapat magpanatili ng katapatan ng kanyang mga tauhan. Tinatanggap ni Safro ang responsibilidad na iyon kaya't ayon sa batas ng mga demonyo ay dapat patayin ni Dirk Kuden ang dalawa sa kanila. Ngunit hindi niya gagawin iyon dahil nakakapanghinayang naman na mawalan ng dalawang pangunahing commander ng sabay. Sa halip ay nagpasya siyang magdaos ng isang duelo at kung sino man ang manalo ay mabubuhay at ilang sandali pagkatapos, naghahanda si Safro para sa duelo at natanggap niya mula sa Demon Lord ang mga detalye nito. Sinabi niya kay Aiki na gagamit sila ng mga puppet at bahagi ng mga patakaran na hindi sila pwedeng makilahok ng personal, pareho silang bibigyan ng tig 50 puppet at mananalo ang isang kampo kung sino ang unang makakatapos sa lahat ng puppet ng kalaban. Tila masyadong komplikado ito para sa isang duelo dahil maaaring pinapabilis na lamang ni Dirk Kuden at pinapaharap na lamang sila, ngunit inakala ni Safro na nais ng Demon Lord na subukan ang kanilang galing bilang mga commander. May isa pang bagay na nakalimutan banggitin ni Safro at pinayagan ni Dirk Kuden ang mga commander na magtalaga ng kinatawan upang lumaban para sa kanila. Pinili ni Safro si Aiki upang lumaban para sa kanya at tinanong siya ni Aiki kung sigurado ba siya sa desisyon na iyon. Ngunit sinabi ni Safro na mas malaki ang tsansa nilang manalo sa ganitong paraan dahil ang isang duelo ay pagsusulit ng galing sa pamumuno, at naniniwala siyang mas magaling si Aiki bilang commander kaysa sa kanya, kahit na mas malakas siya kay Aiki. Pero sa ngayon ay ipinagkakatiwala niya ang kanyang buhay kay Aiki, hindi gusto ni Aiki ang ideya na siya ang lalaban para sa kaligtasan ni Safro, ngunit wala siyang magawa at wala na siyang magagawa kundi ang gawin ang kanyang makakaya. Si Aiki ay dinala upang makita ang mga puppet na kanyang pamumunuan at ayon sa sinabi sa kanya, ang mga puppet na ito ay may pantay na lakas at sumusunod sa utos ng kanilang commander at ang tanging magpapasya sa duelo, ay ang kakayahan ng mga commander sa pamumuno. Pinayagan din silang lagyan ng armor ang mga puppet ayon sa kanilang nais, ngunit sa tingin ni Aiki ay hindi sapat ang mga espada upang matiyak ang kanyang tagumpay at ilang sandali pa. Siya ay bumalik sa kanyang opisina at nag-iisip ng mga magagandang formation para sa mga puppets nang biglang pumasok si Stella at inalok siya ng isang tasa ng tsaa. Dahil narito na siya, tinanong ni Aiki si Stella kung ano ang gagawin niya kung kailangan niyang manalo sa isang laban at wala masyadong karanasan si Stella sa pakikipaglaban, kaso kung pipili siya ay mas pipiliin niya ang walis bilang sandata. Sabi ni Aiki na tama siya. Dahil ang pinakamahusay na sandata ay yaong nagbibigay daan sa kanya na manatili sa labas ng saklaw ng kalaban habang maaari siyang umatake, gayon din ay mas mainam ang espada kaysa sa punyal kaso mas mainam ang panan dahil maaari kang umatake mula sa malayo. Alam din ito ni Boso kaya malamang gagamit din siya ng parehong tactics. Binanggit ni Stella na ang dati niyang amo ay palaging sinasabi na kamangha-mangha ang mga crossbow sa laban. Napansin ni Aiki na maaaring magandang ideya iyon dahil kayang mabutas ng mga crossbow ang metal na baluti at mas madaling gamitin kaysa sa pana. Subalit hindi iyon sapat para sa kanya at kailangan niya ng mas makapangyarihan pa sa crossbow. Gusto niyang mag-Oppenheimer sa kanila kaso wala siyang materyales para doon kaya't nagpasya siyang gumamit ng baril. Hindi pa naririnig ni Stella ang tungkol sa baril kaya't tinanong niya kung malakas ba ito.
Siniguro ni Aiki sa kanya na ang mga baril ay napakalakas at nagbibigay daan na umatake mula sa daan-daang metro nang hindi makakabawi ang kalaban. Tila kamangha-mangha ito kay Stella kaso tinanong niya kung kaya ba talagang gumawa ni Aiki ng ganoong bagay. Hindi niya ito magagawa ng mag-isa, ngunit may plano na siya para doon at sinabi niya na si Fai ay isang mahusay na alchemist kaya tiyak na magagawa niya ang mga baril sa lalong madaling panahon. Pero nang tanungin niya ito ay diretsahang sinabi ni Sappho na hindi niya magagawa iyon at maaaring magaling si Sappho sa paggawa ng mga bagay, ngunit hindi niya magagawa ang isang bagay na hindi pa niya nakikita. Sinubukan ni Aiki na ipaliwanag na isa lamang itong bakal na cylinder na may powder upang ilunsad ang isang bala, ngunit hindi siya pinansin ni Sappho at tinanong si Aiki kung gusto niyang lumangoy kasama niya. Samantala si Boso ay katatapos lang na ipaalam na si Aiki ang papalit kay Sappho bilang commander, habang iniisip ng kanyang tauhan na baka natatakot sa kanya si Sappho at alam ni Boso na may plano si Sappho bagaman hindi niya alam kung ano iyon, ngunit sa ngayon ay sinabi ni Boso sa kanyang tauhan na labis siyang humanga sa espada na ginawa. Sinabi ng tauhan na ginawa ito gamit ang ngipin ng dragon at maaari siyang gumawa ng sapat upang armadahan ang lahat ng kanyang mga sundalo. Kaso sinabi ni Baso na kakailanganin niya ng mas marami pa sa 50 espada para sa kanyang plano. Samantala ay katatapos lang lumabas ni Aiki sa pool kasama si Sappho, at hindi siya makapaniwala kung gaano kamahinahon si Sappho sa kabila ng kanilang sitwasyon at biglang may nagpadala ng quote ni Aiki sa kanya, kaya nagpasalamat siya sa tao na iyon kaso sa sandaling iyon ang laking gulat niya nang malaman niyang si DK Kuden ang nagpadala nito. Delikado ito para kay Aiki dahil hindi siya nakamaskara, ngunit naisip niyang kaya niyang mag-bluff para makalusot dahil baka hindi siya makilala ni Dirk Kuden. Ibinagsak ni Dirk Kuden ang isang bag sa lupa at sinabi kay Aiki na buksan ito. Nang gawin ito ni Aiki ay laking gulat niya nang makita ang mga boomsticks at alam ni Dirk Kuden na sinusubukan ni Aiki na makakuha ng mga ito kaya nag-abala siyang kunin ang mga ito para sa kanya. Sinubukan ni Aiki na itanggi ito dahil ayaw niyang malaman ni Dirk Kuden kung sino talaga siya, ngunit sinabi ni Dirk Kuden na walang silbi ang magsinungaling dahil alam na niya mula pa sa simula na si Aiki ay tao. Sinabi ni Romberg kay Dirk Kuden ang lahat tungkol kay Aiki kaya alam na niya mula pa sa umpisa. Nagtanong siya kung bakit hindi siya pinatay kaagad ni Dirk Kuden kung alam na niya at sinabi nito na pinabayaan niyang mabuhay si Aiki para sa katuparan ng kanyang hangarin. Sinabi ni Dirk Kuden na nais niyang magtayo ng isang mapayapang mundo at para magawa iyon, kailangan niya ng maraming magagaling na tao sa kanyang tabi kaya't nais niyang tulungan siya ni Aiki sa kanyang hangarin. Sinabi niya na masaya siyang maglingkod sa kanya kaya't natuwa si Dirk Kuden at nag-teleport siya pagkatapos ng pag-uusap. Pagkatapos ay dinala ni Aiki ang mga baril kay Sappho upang makita niya kung ano ang mga ito. Sa wakas ay naintindihan ni Sappho kung ano ang mga baril kaya't tinanong niya kung paano gagawa ng mga bala. Binanggit ni Aiki na ito ay isang metal na bola kaya't nag-conjure si Sappho ng isa kaso ito ay masyadong malaki upang magamit bilang bala. Ipinaliwanag ni Aiki na kailangang maliit ito upang magkasya sa baril. Naunawaan ni Sappho ang kailangan niyang gawin kahit hindi niya gusto dahil nagkakaakni siya kapag gumagawa ng maliliit na bagay. Biglang may malakas na pagsabog kaso hindi nakaramdam ng anumang magic si Sappho. Ipinaliwanag ni Aiki na malamang nasanhi ito ng gunpowder. Lumabas si Fatina at sinabi kay Aiki na nagawa na niya ang powder na hinihiling nito kaya tinanong ni Aiki si Sappho kung tapos na siya sa paggawa ng mga bala at ang mga nagawa niya ay perpekto. Nais ni Aiki na gumawa pa siya ng 500 na bala at pumayag si Sappho ngunit ipinasa ang trabaho kay Fatina. Humingi ng paumanhin si Aiki kay Fatina dahil kakailanganin niyang gumawa ng powder at mga bala dahil ayaw gawin ni Sappho ang trabaho. Iginiit ni Fatina na sanay na siya dahil laging ipinapasa ni Sappho ang trabaho sa kanya at sa araw ng duelo, puno ng mga demonyo ang stadium na sabik na makakita ng aksyon. Nagsimulang kotsain ni Boso si Aiki dahil tanging mga kalasag lang ang ginawang armas niya sa kanyang mga puppet habang ang mga puppets ni Boso ay kompleto sa armor. Tinanong niya si Sai kung ano ang ginagawa ni Sappho at kung nagpaplano ba ito ng kung ano, ngunit para sa kanya ay hindi na ito mahalaga dahil mananalo siya kahit ano pa ang mangyari. Ang kanyang mga puppet ay nababalutan mula ulo hanggang paa ng Damascus steel, na nangangahulugang walang espada o palaso ang makakatabla sa kanila at ito ay regalo sa kanya mula kay Duten, kaya naniniwala siyang kinakampihan siya nito sa duelo na ito. Hindi alam ni Aiki kung ano ang iniisip ni Dirk Kwoten sa pagbibigay sa kanilang dalawa ng ganitong kagamitan,
Marahil gusto niyang maging patas ang laban o baka ito ay isang uri ng pagsusulit at anuman ang kanyang intensyon, maaari niyang tanungin ito pagkatapos niyang manalo sa laban. Opisyal na nagsimula ang laban at muling inanunsyo ang mga patakaran at bawat commander ay may 50 puppet, at ang sino mang makapagwasak ng lahat ng puppet ng kalaban ay i-declare na panalo habang ang natalo ay mamamatay. Matapos ang pag-aanunsyo, binigay ang senyales para magsimula ang duelo at agad na inutusan ni Boso ang kanyang mga archer puppet na barilin ang mga puppets ni Aiki. Iniutos naman ni Aiki sa kanyang mga puppet na harangin ito gamit ang kanilang mga kalasag at bagamat naharangan ang ilan sa mga palaso, tinamaan pa rin ang ilan sa kanyang mga puppet. Pagkatapos nito ay inutusan ni Boso ang kanyang iba pang mga puppet na simulan ang kanilang pagsalakay, kung saan sinimulan nilang wasakin ang mga tropa ni Aiki habang tumatawa si Boso dahil si Aiki ay walang ginawa kundi ang magdepensa. Matapos ang ilang sandali ay marami sa mga puppets ni Aiki ang napatay, ngunit alam ni Durkoten na hindi pa natatapos ang laban at sa susunod na sandali, isang malakas na pagsabog ang umiingay sa arena habang sinisimulan ng natitirang mga puppet ni Aiki na iputok ang kanilang mga baril. Ngayong sinimulan na ni Aiki ang kanyang kontra-atake, hindi nagtagal bago nagsimulang mapabagsak ng kanyang mga puppet ang mga puppet ni Boso ng madali, at wala nang magawa si Boso at hindi niya alam kung bakit siya natatalo. Hindi nagtagal ang lahat ng mga puppet ni Boso ay bumagsak sa lupa at namatay at opisyal na natalo si Boso sa labanan, bumababa ang Demon Lord mula sa kanyang upuan para ihatid ang masamang balita sa kanya at naghanda siya ng 2 pagpipilian para kay Boso dahil mabait siya. Kaya sinabi niya kay Boso na maaari niyang tapusin ang sarili niya o gagawin niya ito para sa kanya at hindi ito magiging madali. Gayunpaman, sinabi ni Boso na may naisip siyang iba kung sakaling matalo siya at kaya't sa susunod na sandali ay pinaputok ni Boso ang isang palaso sa likuran ni Darren. Hindi tulad ni Aiki nakita ito ni Darren at nahuli ang palaso bago ito tumama sa kanya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang nakakabit na high-power explosive sa palaso at bilang resulta ay sumabog ito at pagkatapos, nagpasabog si Boso ng isa pang serye ng mga pagsabog sa mga upuan, pinapatay ang isang bungkos ng mga manunood at pinahintulutan ang kanyang mga undead soul soldiers na pumasok sa arena, idineklara niya na siya ang magiging bagong Demon Lord mula ngayon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.